Magandang araw po. Sa gitna ng isang mapait na balita, isang panibagong kabataang buhay na naman ang nawala. Hindi dahil sa aksidente, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa armadong pakikibaka. Noong pong Abril 27, 2025, si John Isidore D. Supelanas, isang matalinong kabataang nagtapos mula sa University of the Philippines, Cebu, at dating tagapagsalita ng Kabataan Party List Cebu, ay nasawi sa engkwentro sa pagitan ng militar at ng New People's Army o NPA sa Cabancalan City. Ngunit ang kanyang pagkamatay po, mga kaibigan, ay hindi lamang personal na trahedya. Isa itong masakit na paalala sa patuloy na panganib ng radikalisasyon ng ating mga kabataan. Si Supelanas ay naging bahagi ng New People's Army, isang grupong idiniklara bilang terorista ng ating pamahalaan. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang pagsasara ng isang pangarap, isa itong salamin sa mapanlinlang na sistema ng pagre-recruit ng mga kabataan sa kilusang armado. At ano ang masakit? Ang pagdadamhati ng mga grupong may ambag din sa kanyang pagbagsak, tulad ng Kabataan Party List na mabilis na naglabas ng mga pahayag ng pagkondena habang patuloy namang itinutulak ang ideolohiyang nagtulak kay Supelanas sa peligro at kamatayan. Ito po, mga kaibigan, yung tinutukoy ni Undersecretary Ernesto C. Torres Jr. ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAT. Ang pagkukunwari, ang doble karang retorika, tumututol sa red tagging, pero sa parehang hiningay isinusulong ang People's War. Nagdadalamhati sa mga namatay, pero ipinagdiriwang ang pagkamatay nila bilang bayani ng isang marahas na kilusan. At palit-ulit na itinatanggi na may nangyayaring pag-recruit sa loob ng mga pamantasan. Ngunit palit-ulit din pinatutunayan ng mga dating rebelde, mga ulat ng pamilya at ng mga pag-aaral na ang eskwelahan ay naging target ng pag-recruit ng CPP, NPA, NDF. Hindi ang mga paaralan ang kalaban. Ang tunay na kalaban ay ang mga grupong sumasakay sa aktivismo upang itulak ang armadong pakikibaka. Kaya't naninindigan nga po ang NTF-ELCAT hindi upang patahimikin ang aktivismo, kundi upang protektahan ang aktivismo laban sa karahasan. Sa pamumuno ni Yusek Torres, muling binibigyang diin na ang layunin ay mailigtas ang kabataan, hindi sila itulak sa gyera. Ang pagdadalamhati ay hindi sapat. Dapat tayong kumilos upang putulin ang siklo ng panlilinlang at radikalisasyon. Ang tunay na aktivismo ay nagbibigay liwanag, hindi kamatayan. Nagpapatatag ng bayan, hindi sumisira nito. Mga kababayan, panahon na para manindigan. Suportahan natin ang mga leader tulad ni Undersecretary Torres at ang advokasya ng NTF-ELCAT. Itaguyod natin ang kapayapaan, hindi propaganda. Protektahan natin ang kabataan, hindi politikal na pagsasamantala sa kanilang kamatayan. Ito po ang inyong lingkod, Jason De Asis sa JDA Channel. Nagpapaalala, ang pagmamahal sa bayan ay hindi dapat sinusukat sa armas, kundi sa pagtataguyod ng buhay at kapayapaan.